pagkakatiwalaan. Ito ang DWPC. DWPC. New Gen FM 100.7 MHz. Sumasa Himpapawid mula sa Barangay Fabrika, Bulan, Sorsogon, ang makabagong tunog ng radyo. Sa musika, sa balita at impormasyon, ang all-in-one radio station. This is New Gen FM. Proud member of KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. The ultimate news and music radio. Sa ato, ini. Matik na! Inihahandog ng United Pentecostal Church Bulan ang programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Pakinggan at subaybayan ang mga aral ng Diyos na magdadala sa atin sa katotohanan, espiritual na kalayaan, pag-asa at buhay na walang hanggan. Mapapakinggan tuwing araw ng Lunes hanggang Linggo sa ganap na alas 5 ng umaga dito lamang sa New Gen FM, hosted by Pastor Randy Rosari. Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Times of refreshing, here in your presence, no greater blessing than being with you. Ang dating landas ko, di alam kung saan patungo. Puso at isip ko, litong-lito. Ngunit ikaw, Jesus, ang sa'kin nagbigay ka ba? Inakay mo ako sa landas ng buhay. Ang puso ko'y gagalak na magpuri sa ngalan mo. Ang himig ko'y laging laan sa pagsamba lamang sa'yo. Tunay ngang dakila ka, O Diyos, sa buhay kong ito. Kaya't walang hanggang papuri ang alay ko sa'yo. Purihin ang pangalan ng ating pong Panginoon. Sa awitin po na inyong napapakinggan ay muli pong sumasahimpapawid ang programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Kayo po ay nakatune in sa 100.7 New Gen FM. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin sa pangalan ng ating Panginoon. Sa lahat po ng nakikinig sa kani-kanilang mga radio, isang mapagpalang umaga po sa bawat isa sa inyo, saan man po kayo naroon, ano man po ang inyong ginagawa, pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Maging ang lahat na nanonood sa Facebook Live, patuloy po kayong pagpalain ng ating pong Panginoon. At patuloy nating binabati ang lahat ng mga kapatiran ng United Pentecostal Church Bulan na patuloy natin mga kapatid na subaybayan ang programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. At sa pangalan po ng aming pong pastor, Pastor Randy Rosari ng United Pentecostal Church, kami po ang pansamantala ninyong makakasama. Ako po si Brother Aljun at kasama ko po si Brother Raymar sa pagbabasa ng mga salita ng ating Panginoon. At binabati din natin ang ating pong pastor sa kanilang tahanan sa Barangay Iquirino. Pagpalain po kayo ng ating pong Panginoon. Good morning po Pastor Randy Rosari, and sa kaniyang may bahay si Pastora Maricar, isang mapagpalang umaga po.
maging sa kanilang mga anak, Sister Angel and Sister Zoe. I-bless po kayo ng ating pong Panginoon. Patuloy po nating subaybayan ang programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa, at ang aming pong mga gawain ay patuloy namin pong pinag-aanyaya sa bawat isa sa inyo. Kung kayo po ay napagpapala ng mga salita ng Panginoon sa programang ito, malugod po namin kayong inaanyayahan sa aming pong mga ginagawang pagsamba. Ngayon po ay araw ng Sabado. Meron po tayong gawain dyan sa Barangay Magsaysay. Alas 6:30 po ng umaga ang simula, mga kapatid. Kung kayo po ay malapit dyan sa Barangay Magsaysay, pwede po kayong dumalo at welcome po kayo sa gawain ng ating Panginoon. At maging dyan sa Barangay Iquirino, meron po tayong bahay panambahan dyan. At ang pagsamba po ay ginagawa tuwing araw din ng Sabado sa oras na alas 8 ng umaga. At bukas, araw ng Linggo, meron po tayong gawain dyan sa Barangay Santa Remedios. Kung kayo naman po ay malapit dito sa sentro ng Bulan, ang ating pong bahay panambahan ay nariyan po sa Barangay Santa Remedios, sa tapat lamang po ng Bulan Gymnasium. Praise the Lord. Pagpalain po ng Panginoon ang bawat isa sa atin, sa lahat po ng mga kapatiran dyan sa coastal area ng bayan ng Bulan. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon dyan po sa Barangay Aguinaldo. I-bless po kayo ng ating Panginoon sa mga kapatiran natin dyan, at salamat sa Diyos sa patuloy na paglago na ginagawa ng ating Panginoon dyan sa Barangay Aguinaldo. Meron po tayong Bible study dyan sa tahanan ni na Brother Richard Pilahio. Kung kayo po ay malapit dyan, malugod po namin kayong inaanyayahan. Binabati natin dyan ang ating mga kapatiran, ang Pilahio family, Reyes family. Pagpalain po kayo ng Panginoon, Barloso family, Garais family, and Latorsa family. Patuloy kayong i-bless ng ating pong Panginoon. Maging ang ating mga kapatiran dyan sa Barangay San Juan Daan, kina Nanay Alice Hiyokado. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Maging sa lahat ng kapatiran natin dyan, i-bless po kayong lahat ng ating pong Panginoon. At sa lahat po ng mga kapatiran ng mga nanay, pinapa-announce po ng inyong Ladies President na meron po kayong gawain bukas po, araw po ng Linggo, April 19, sa oras po na 1:00 ng hapon. Meron po kayo diyang gawain dito po sa Santa Remedios Church, mga kapatid. Kaya sa lahat po ng nanay, meron po kayong gawain diyan 1:00 ng hapon bukas po. Suportahan nyo po ang inyong mga kapatid, ang inyong grupo, mga kapatid. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At sa oras na ito, mga kapatid, binibigyan din natin ng pagkakataon ang aking kasama upang sa inyo po ay magbati. Praise the Lord. Good morning po sa lahat at isang mapagpalang umaga sa lahat ng mga radio listeners at FB Live viewers. Praise the Lord. Pagbati po sa lahat ng mga kapatid natin dyan sa Barangay Santa Remedios, sa Solidad family, kina Nanay Puring at Tatay Jose, at maging sa Isiha family, kina Brother Jaime at Ate Margie Guitan Isiha. Good morning po sa inyo dyan at pagpalain po kayo ng ating Panginoon. At maging sa Goneo family, kila Brother Jason, kila Ate Jelly at Brad Isong. Good morning po sa inyo, pagpalain kayo ng ating Panginoon at maraming salamat sa Diyos sa patuloy niyong pagsubaybay sa programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. At pagbati din po sa lahat nating mga kapatid sa Barangay Aquino na ngayon ay nakatune in sa kanilang radio, sa Gotis family, kina Brad Guto, kina Brad Louie, Sister Rosie, at ganun din kina Brad Pando at Sister Erlinda, at kay Sister Nelly at sa buong family. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon at maging sa Asuela family at sa Guyel family. Good morning po sa inyo dyan at patuloy kayong i-bless ng ating Panginoon. At ganoon din po pagbati sa lahat ng mga kapatiran sa 3 congregation ng Bulan, sa Iquirino Church, Magsaysay at Santa Remedios. Patuloy po kayong i-bless ng ating Panginoon at
patuloy lamang po tayo na maglingkod sa ating Panginoon. Praise the Lord. At batiin din po natin ang ating mga FB Live viewers. Good morning po, Sister Melody Herrero. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Maging si Sister Margie Guitan Isiha dyan po sa Barangay Santa Remedios. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Sister Eleonor Hiyocado, good morning po. At pagpalain po kayo ng Panginoon. Sister Angelita Liguro, i-bless po kayo ng ating Panginoon mga kapatid. At sa lahat ng mga sumusubaybay ng programang Jesus ang Buhay na Pag-asa, Brother Ronald Galang Hipolito, God bless po kapatid at pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Sister Rebecca Montemor, God bless po. Sir Yoli Albao, salamat po sa pagpanunood ng programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. At sa lahat po ng nanunood at nakikinig sa kanilang mga radio, isang mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin. At sa kunting oras po ay patuloy namin kayong inaanyayahan na sa sandaling panahon mga kapatid, tayo po ay makinig ng mga salita ng Panginoon upang ang ating pananampalataya ay patuloy na lumago at pagtibayin ng ating pong Panginoon. At sa pagkakataong ito mga kapatid, tayo na po ay dadako sa pinakamahalagang bahagi ng ating pong gawain, ang pangangaral ng salita ng ating Panginoon. Ngunit bago yan mga kapatid, inaanyayahan ko po na tayo muna ay manalangin sa ating Panginoon bago tayo magsimula sa pangangaral ng salita ng ating Panginoon. Praise the Lord. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon, pinupurit pinapasalamatan ka namin sa umagang ito. Salamat o Diyos sa panibagong kalakasan, sa panibagong buhay na muli ay pinagkaloob mo o Diyos sa aming pong mga buhay. Lord, dalangin po namin na sa aming pong pagpapasimula ng pag-aaral ng iyong banal na salita, Ikaw ang Diyos, Panginoon, ang magbukas ng aming mga puso, ang aming mga isipan, O God, nawa ay maintindihan namin at maunawaan namin, Panginoon, ang mensahe mo sa umagang ito. Lord, gamitin mo mightily, O God, ang iyong abang lingkod na maghahayag, Panginoon, ng iyong banal na salita, sapagkat sa ganang aking sarili, wala po akong kakayanan, tanging ikaw, Diyos, ang siyang gumamit sa aking pong buhay. Salamat, Panginoon, katagpuin mo, O Diyos, ang mga pangangailangang espiritual ng aming pong mga tagapakinig sa oras na ito. Maraming salamat, Panginoon. Sa iyo namin tinitiwala ang gawaing ito. Sa iyo namin ibinibigay ang lahat ng papuri, pasasalamat at pagsamba. In Jesus' name, Amen. Praise the Lord, mga kapatid. Tayo na po ay dadako sa pag-aaral ng mga salita ng Panginoon. Kung kayo po, mga kapatid, samahan niyo po kami sa pagbabasa ng mga salita ng ating Panginoon. Kung kayo po ay merong mga Biblia, buksan niyo po sa aklat ng Ecclesiastes chapter 12 verse 1. Ganito po ang ating mababasa. Alalahanin mo rin naman ang may lalang sa iyo sa mga kaarawan ng iyong kabataan, bago dumating ang mga masamang araw at ang mga taon ay lumapit. Pagka iyong sasabihin, wala akong kaluguran sa mga yaon. Pagpalain ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang banal na salita. Ang ating pong pag-aaralan sa umagang ito ay may pamagat na Remember Your Creator. Amen. Alalahanin natin yung may likha sa ating pong mga buhay. Alam natin, mga kapatid, na maraming mga theory na narito, mga kapatid, na mga pag-aaral na ang tao daw ay galing sa unggoy, mga kapatid, at tayo, hindi naman tayo naniniwala, mga kapatid, sapagkat walang sapat na basihan. Pero ang salita ng Diyos, mga kapatid, ay nagsasabi na maliwanag na tayo bilang mga tao at lahat ng may buhay sa mundong ito, ito po ay likha ng ating Panginoon. Amen? Ang ating pong buhay, bakit tayo ngayon ay narito, ito po ay kalooban ng ating Panginoon at ang Diyos ang siyang lumikha sa buhay ng bawat isa sa atin, mga kapatid. Kaya naman, sabi sa talatang ating nabasa, alalahanin mo rin naman ang may lalang sa iyo sa mga kaarawan ng iyong kabataan.
Ibig sabihin mga kapatid, sa araw na mayroon pa tayong lakas, sa araw mga kapatid na mayroon pa tayong buhay, ngayon ang tamang panahon upang alalahanin natin ang Diyos, mga kapatid, na mayroon pala dapat tayong Diyos na dapat paglingkuran habang tayo ay nabubuhay. Praise the Lord mga kapatid, na ang buhay natin, alam natin ito po ay mayroong layunin ng Diyos. Hindi po aksidente mga kapatid na tayo ay narito na walang dahilan, kundi mga kapatid, mayroong magandang dahilan ang Diyos kung bakit tayo ngayon ay narito mga kapatid. Kaya mga kapatid, ang buhay natin, kinakailangan natin malaman kung ano ba yung layunin ng Diyos, kung bakit tayo naririto sa mundong ito mga kapatid. Praise the Lord. Kaya ang sabi ng Biblia, alalahanin natin ang ating Panginoon. Dahil sa panahon natin ngayon, nakakalungkot lang mga kapatid na merong mga tao na hindi na inaalala ang Diyos sa kanilang buhay. Maraming mga tao ngayon mga kapatid na ayaw nang kilalanin yung Diyos sa kanilang buhay. Kaya sa umagang ito mga kapatid, merong paanyaya ang Panginoon sa bawat isa sa atin na meron pala dapat tayong Diyos na alalahanin habang tayo ay nabubuhay. Kaya nga mga kapatid, minsan pinapahintulutan ng Diyos yung mga discomfort sa ating mga buhay para lamang maalala natin siya. Minsan pinapahintulutan ng Diyos ang mga karamdaman, mga suliranin sa buhay upang ating ma-realize na kulang tayo kung wala ang Diyos, na limitado lamang ang ating magagawa mga kapatid. Kaya merong mga sitwasyon sa ating buhay na tila baga mahihirap na hindi natin kayang solusyonan. Ito ang time mga kapatid, kung nakakaranas tayo ng mga kabigatan, nakakaranas tayo ng mga discomfort sa ating pong buhay, yan po ay kaparaanan ng Panginoon upang alalahanin natin na meron Diyos na dapat nating paglingkuran. Dahil minsan, kapag okay ang ating mga buhay, hindi natin naaalala ang Diyos. Kapag walang mga rimalaso sa buhay natin, akala natin ang buhay ay walang katapusan. Nakakala natin ang buhay ay easy lang. Pero kapag minsan nakakaranas tayo ng mga kabiguan, kabigatan at karamdaman, doon natin naaalala ang ating pong Panginoon. Amen? Pero mga kapatid, kung tayo ngayon ay nakakaranas ng ganong mga sitwasyon, mga kapatid, ito ang time para alalahanin natin ang Panginoon na mayroong Diyos na nag-aanyaya sa atin na sa panahon na tayo ay nabibigatan, sa panahon na tayo ay nahihirapan, mga kapatid, lumapit tayo sa ating pong Panginoon. Ano ang sinasabi ng Matthew chapter 11 verse 28? Ganito ang ating mababasa. Magsiparito sa akin kayong lahat na nangapapagal at nangabibigat ang lubha, at kayo'y aking papagpapahingahin. Praise the Lord mga kapatid. Kaya kung tayo ay nabibigatan, napapagal na mga kapatid sa ating mga sitwasyon, ano ang sabi ng Panginoon? Magsiparito sa akin kayong lahat na nangapapagal at nabibigat ang lubha. Kaya kung tayo ngayon mga kapatid, alam natin na ang mundong ito, marami tayong mga pinagdadaanan. Sabi ng Panginoon na sa mundong ito meron tayong mga kapighatian. At hindi natin maikakaila na ang panahon natin ngayon, mga kapatid, narito tayo sa krisis ng panahon. May mga discomfort, may mga pagsubok sa buhay natin na minsan mga kapatid, akala natin wala ng solusyon. Pero ang Diyos mga kapatid ay patuloy na nag-aanyaya sa atin na sa panahon na tayo ay nahihirapan sa mga sitwasyon na hindi natin kaya, merong Diyos na pwede nating lapitan at pwede natin paglagakan ng ating pong mga kabalisahan. Kaya nga mga kapatid, ang Diyos ay concerned sa buhay ng bawat isa sa atin. Nais ng Panginoon na alalahanin natin siya sapagkat Diyos lamang ang siyang makapagbibigay sa atin ng tunay na kapahingahan sa ating pong mga kaluluwa. Ang buhay natin dito sa mundo mga kapatid, di natin maikakaila na dito sa mundo maraming mga problema. Habang tayo ay narito sa mundo, merong mga pagsubok, merong mga suliranin sa buhay. Pero ang kagandahan, kapag inalala natin ang Diyos at pinapasok natin sa ating pong buhay, sa hirap at ginhawa mga kapatid, nariyan ang Panginoon upang tayo ay alalayan, at ang sabi ng Panginoon, hindi ko kayo iiwan at hindi ko kayo
pababayaan. Yan mga kapatid ang pangako ng Panginoon na nais ng Diyos na maranasan ng bawat isa sa atin. Na sa panahon na tayo ay nahihirapan, ilagak natin sa Diyos ang lahat nating kabalisahan. 1 Peter chapter 5 verse 7, ganito ang ating mababasa. Na inyong ilagak sa Kanya ang lahat ng inyong kabalisahan, sapagkat kayo'y pinagmamalasakit niya. Praise the Lord. Kaya sabi ng Panginoon, sabi ni Apostol Pablo, Apostol Pedro, mga kapatid, na ilagak natin sa Diyos yung lahat nating kabalisahan. Amen. Mga kapatid, sa panahon na balisa tayo, sa panahon mga kapatid na walang solusyon ng ating mga problema, ilagak daw natin sa Panginoon ang lahat ng ating alalahanin, sapagkat ang Diyos, pinagmamalasakitan niya ang bawat isa sa atin. Alam ng ating Panginoon na limitado lamang ang ating pong magagawa. Ang Diyos, mga kapatid, ay hindi niya nililimot ang bawat isa sa atin. Tayo lang ang nakakalimot sa Diyos. Kaya nga mga kapatid, ang nais ng Panginoon na alalahanin natin siya. Amen. Na meron tayong Diyos na handang tumulong sa atin sa mga panahon na nahihirapan tayo. Amen. Kaya sa umagang ito, kung meron man tayong mga suliranin, meron tayong mga kabalisahan, isa lang ang nais ng Panginoon iparating sa atin. Kailangan natin ang Diyos. Kailangan natin ang Diyos sa ating pong buhay. Aminin man natin o hindi mga kapatid, kulang tayo kung walang Diyos sa ating pong mga buhay mga kapatid. Amen. Kaya yung una mga kapatid na layunin ng Diyos, bakit kailangan natin alalahanin natin siya? Dahil limitado lamang ang ating mga kakayanan sa buhay. Hindi natin kayang gawin at minsan may mga, sabi ko nga kanina, may mga problema na hindi natin kayang solusyonan na tanging Diyos lamang ang makagagawa. Kaya mga kapatid, concern ang Panginoon sa bawat isa sa atin na dapat nating alalahanin na merong Diyos. At pangalawa mga kapatid, kinakailangan nating alalahanin ang Diyos sapagkat para tayo ay maglingkod sa Kanya. Kinakailangan mga kapatid na alalahanin natin ang Panginoon upang paglingkuran siya sapagkat karapat dapat na pasalamatan at sambahin ang ating Panginoon sapagkat ang ating buhay, ang meron tayo ngayon ay galing po sa Panginoon. Itong buhay natin, bakit tayo naririto? Bakit tayo mga kapatid may hininga? Bakit tayo ngayon ay nakakapagtrabaho? Yan po ay biyaya ng ating Panginoon na dapat nating alalahanin na mayroong Diyos na dapat tayo ay paglingkuran. Nakakalungkot lang minsan mga kapatid na yung pinakaimportanteng bagay na dapat gawin ng tao is pinapahuli natin. Amen. Alam natin na mayroong purpose ang Diyos bakit tayo nabuhay. Merong magandang layunin ang Panginoon bakit tayo nabuhay sa mundong ito. Dahil hindi naman natin ginusto na mabuhay sa mundong ito, pero ginusto ng ating Panginoon. Dahil meron siyang magandang layunin sa buhay ng bawat isa sa atin. Ang Diyos ang siyang linoob niya mga kapatid na tayo ay isilang sa pamamagitan mga kapatid ng ating mga magulang. Ginamit lamang ng Diyos ang ating mga magulang upang tayo ay makarating dito sa mundong ito. Kaya naman mga kapatid, alamin natin mula sa Biblia kung ano ba yung pinakalayunin ng ating pong mga buhay. Kung ating babasahin sa Ecclesiastes chapter 12 verse 13, ganito po ang ating mababasa. Ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Praise the Lord. Sabi doon, ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Ito pala mga kapatid ang dahilan. Ito yung buong katungkulan natin. Ang matakot sa Diyos at sumunod sa kanyang mga utos. Ito ang dahilan mga kapatid bakit tayo narito ngayon para maglingkod sa ating Panginoon. Nakakalungkot lang mga kapatid na minsan pinapahuli natin ang paglilingkod sa Diyos. May mga tao na nakakausap kami mga kapatid na anyayahan mo maglingkod sa Diyos, walang oras, walang time. Sa susunod na lang anya, kapag nagawa ko na yung mga pangarap ko sa buhay, natupad ko na yung mga gusto ko na marating. Mga kapatid, huwag nating ipagpahuli ang paglilingkod sa Panginoon sapagkat ito ang dahilan bakit tayo nagkaroon ng buhay.
At wala naman mga kapatid masama sa pagtupad ng ating mga pangarap, sa pagtatrabaho. Tama nga mga kapatid na tuparin natin yung ating mga pangarap at gawin natin yung ating mga trabaho. Pero mga kapatid, wag nating ipagpahuli ang paglilingkod sa Panginoon. Unahin muna natin na ang Diyos ay paglingkuran at gawin natin mga kapatid. Pag nagawa na natin na isecure ang ating mga kaluluwa na paglingkuran ang Panginoon, saka natin gawin mga kapatid ang mga bagay na pangarap natin na kalooban ng ating Panginoon mga kapatid. Amen. Dahil ang buhay dito sa mundo mayroon pong katapusan. Higit mga kapatid na mahalaga at pahalagahan natin yung ating mga kaluluwa. Sapagkat ang ating kaluluwa, ito po ang magsasaper or magkakaroon ng kapahingahang walang hanggan. Kung tayo ay maglilingkod sa Diyos, tayo mga kapatid ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan mga kapatid. Kaya ang ating mga kaluluwa, ito po ang magsasaper ng eternal na buhay. Pwedeng eternal na buhay na walang hanggan at pwedeng eternal na kapahamakan. Kaya nga mga kapatid, bago natin gawin mga kapatid yung ating mga kagustuhan sa buhay na kalooban ng Diyos, unahin muna natin yung pinaka-importante, yung ating kaluluwa na masecure mga kapatid na magkaroon ng kaligtasan. Sapagkat mga kapatid, ang tunay na success, hindi lamang mga kapatid sa pag-abot ng ating mga pangarap at hindi lamang sa pagyaman. Ang tunay na success mga kapatid is kung tayo ay nag-prepare sa pangalawang buhay. Dahil hindi lamang po dito ang buhay natin, meron pong pangalawang buhay, doon po ay eternal. Ito pong buhay natin ngayon na meron tayo, ito po ay preparation lamang po doon sa inihanda ng Diyos na eternal na buhay. Narito tayo ngayon para mag-prepare doon sa eternal na buhay. Kaya nga ang buong katungkulan ng tao ay paglingkuran ang Panginoon. Amen? Magkaroon tayo ng kaligtasan, mga kapatid, sa pamamagitan ng paglilingkod natin sa ating Panginoon. Sapagkat walang magbibigay sa atin ng kaligtasan kundi ang Diyos lamang. Hindi natin kaya mga kapatid bayaran ang ating kaluluwa. Kahit gaano man natin kayaman mga kapatid, hindi natin kayang matumbasan ang halaga ng kaluluwa ng bawat isa sa atin. Kaya nga hindi tayo maliligtas sa pamamagitan lamang ng mga salapi, ng mga pera, ng sarili nating kakayanan. Tanging Diyos ang siyang makapagbibigay sa atin ng kaligtasan. Kaya naman ang payo ng Biblia, alalahanin natin ang Diyos sa ating mga buhay. Huwag nating kalilimutan na mayroong Diyos na dapat paglingkuran tayo. Dahil ito ang dahilan kung bakit tayo naririto sa mundong ito para maglingkod sa ating Panginoon. Sapagkat ano ang sabi nga ng ating Panginoon? Ano ang mapapakinabangan ng tao kung makamtan man niya ang buong sanlibutan? Basahin natin mga kapatid sa Matthew chapter 16 verse 26. Ganito ang ating mababasa. Sapagkat ano ang pakikinabangin ng tao kung makamtan niya ang buong sanlibutan at mawawalan siya ng kanyang buhay? O ano ang ibibigay ng tao na katumbas sa kanyang buhay? Amen. Praise the Lord mga kapatid. Kaya makamtan mo man ang buong sanlibutan, matupad mo man ang mga pangarap mo, mga kapatid, makamit mo man yung mga gusto mo dito sa mundong ito. Pero kung hindi ka maglingkod sa Diyos at mapahamak ang iyong kaluluwa, walang pakinabang mga kapatid yung kayamanan na tamasa natin dito sa mundong ito. Sapagkat higit na mahalaga, mga kapatid, sa paningin ng Panginoon ang ating mga kaluluwa. Kaya nga mga kapatid, bago ang lahat ng mga bagay, gawin muna natin na paglingkuran ang ating Panginoon. Sabi ng Matthew chapter 6 verse 33, "But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you." Amen. Bago ang lahat ng mga bagay, mga kapatid, unahin muna natin na paglingkuran ang ating Panginoon. Hallelujah. Sapagkat ang Panginoon mga kapatid ang siyang magbibigay sa atin ng tunay na success sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen. Sabi ng Panginoon, makamtan mo man ang buong sanlibutan. Halimbawa, ikaw na yung pinakamayaman sa mundong ito. Pero kung mapapahamak ang iyong kaluluwa, mga kapatid, wala ring pakinabang. Dahil sabi ng Biblia,
na kung papaano tayo ay hubad na dumating dito sa mundo, hubad din tayo mga kapatid na paroroon, mga kapatid, sa pangalawang buhay. Wala tayong madadala mga kapatid, hindi natin madadala ang ating mga kayamanan, hindi natin madadala ang ating mga ari-arian doon sa pangalawang buhay. Tanging ang magmamatter doon mga kapatid kung tayo ba ay naglingkod sa ating Panginoon. Kung natanggap ba natin yung kaligtasan na ibinibigay sa atin ng ating pong Panginoon. Kaya mga kapatid, higit nating tuunan ng pansin sa ating buhay bago ang lahat ng mga bagay ay masecure muna natin yung kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Sapagkat ang buhay natin ngayon, meron po tayong pananagutan. Binigyan tayo ng Diyos ng buhay, binigyan tayo ng Diyos ng lakas, meron po tayong pananagutan pagdating ng panahon mga kapatid. Kung saan ba natin ginamit yung buhay na meron tayo. Meron accountable po tayo sa bawat ginagawa natin dito sa mundong ito mga kapatid. Dahil merong judgment na haharapin ang bawat isa sa atin. Sabi ng Hebrews 9:27 na kung papaanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Kaya sa atin mga kapatid, ngayon ang tamang panahon para alalahanin natin ang Panginoon at paglingkuran natin siya. Sapagkat kung dumating sa atin ang kamatayan, wala na pong panahon para tayo ay maglingkod. Pagkatapos ng kamatayan ay paghukom. Kung ano ba ang ginawa natin dito sa mundo habang tayo ay nabubuhay. Ano ba ang ginagawa natin ngayon mga kapatid sa ating pong buhay? Kaya accountable po tayo sa bawat gawa na ating ginagawa sa ating pong katawan. 2 Corinthians chapter 5 verse 10, ganito ang ating mababasa. Sapagkat tayong lahat ay kinakailangang mahayag sa harapan ng hukuman ni Kristo, upang tumanggap ang bawat isa ng mga bagay na ginawa sa pamamagitan ng katawan, ayon sa ginawa niya, maging mabuti o masama. Praise the Lord. Kaya tayong lahat mga kapatid, wala pong exemption. Lahat tayo ay haharap sa hukuman ng ating pong Panginoon. Amen. Lahat tayo mga kapatid, mayaman man tayo o pulubi, may kakayanan man tayo sa buhay, anumang ang mga sitwasyon ng buhay natin, lahat tayo ay haharap sa hukuman ng ating Panginoon. Amen. Sapagkat sabi dito, sapagkat tayong lahat ay kinakailangang mahayag sa harapan ng hukuman ni Kristo, upang tumanggap ang bawat isa ng mga bagay na ginawa sa pamamagitan ng katawan, ayon sa ginawa niya, maging mabuti o masama. Amen. Kaya tayo, wala pong exemption. Lahat tayo mga kapatid haharap sa hukuman ng Panginoon. Amen. Kung ang ating katawan ba ay ginamit natin para bigyan ng kaluguran ang ating pong Panginoon. Kaya sa panahon natin ngayon mga kapatid, dapat nating unawain na ang buhay natin mga kapatid ay hindi lamang sa mundong ito. Merong pong pangalawang buhay at merong pong paghuhukom na harapin ang bawat isa sa atin. Dahil minsan akala natin ang buhay natin hanggang dito lamang. May mga tao na nagsasabi na ang buhayan niya maiksi lang, kaya lubos-lubusin ko na sa bisyo, lubos-lubusin ko na sa mga layo ng sanlibutan. Mga kapatid, hindi lamang po natatapos ang buhay dito sa mundong ito. Sapagkat sa kabilang buhay, yan po ang pinakamahalaga, sapagkat yaan ay eternal na buhay. Nakakalungkot minsan mga kapatid na maraming mga tao na nagpiprepare lang tayo sa mga panlupa lamang, na sinisecure natin yung future natin. Pero mga kapatid, mas higit nating pahalagahan yung pangalawang buhay, sapagkat yan ay eternal. Dito sa lupa mga kapatid, ilang taon lamang tayo tatagal dito sa mundong ito. Sabihin na natin na magtagal tayo dito sa mundong ito 100 years. Pero hindi natin maikukumpara yung tagal mga kapatid ng eternal, sapagkat ang eternal walang hanggan po ang buhay. At sa pangalawang buhay mga kapatid, hindi na po tayo doon wala na tayong panahon para ang Diyos ay mapaglingkuran doon, sapagkat pagkatapos ng kamatayan, paghuhukom po ang
mangyayari sa bawat isa sa atin. Kaya sa panahon natin ngayon na napakikinggan pa natin ang pangangaral ng salita ng Diyos, ito ang time mga kapatid na alalahanin natin ang Diyos na dapat natin paglingkuran habang tayo ay meron pang mga buhay. Galatians chapter 6 verse 7, ganito ang ating mababasa. Huwag kayong padaya. Ang Diyos ay hindi napabibiro, sapagkat ang lahat na ihasik ng tao ay siya namang aanihin niya. Praise the Lord. Kaya ang Diyos ay hindi napabibiro. Alam natin na ang Diyos, He is a God of love. Pero wag nating kalilimutan na siya rin ang Diyos ng hustisya. He is a God of justice. Marahil sa panahon natin ngayon mga kapatid, pag-ibig ng Panginoon ang ating nararanasan. Kahit gaano natin mga kapatid kasama, kahit gaano natin makasalanan, ang Diyos ay patuloy na nag-aanyaya sa bawat isa sa atin. At pag-ibig pa rin ng Panginoon ang ating nararanasan sa kabila na meron tayong mga pagkukulang sa Kanya. Pero darating ang panahon, mga kapatid, na ang Diyos, magiging siya ang Diyos ng hustisya. Kaya kung ano ang ating ginawa sa mundong ito, ang Diyos ay patas. Tayo ang gumagawa mga kapatid ng sarili nating destinasyon. Meron tayong free will. Merong napakagandang bagay ang binigay sa atin ng Diyos, yung kakayahan nating pumili. Pero mga kapatid, meron tayong accountable sa bawat pagpipili na ating pong gagawin. Malaya tayong pumili mga kapatid ng mga bagay na gagawin natin. Pwede tayong maglingkod sa Diyos, malaya tayo. At malaya naman tayong hindi maglingkod sa Diyos. Pero mga kapatid, ang Diyos ay hindi napabibiro. Sapagkat kung ano man ang ihasik ng tao, siya naman aanihin niya. Kaya sa mundong ito, kung magtatanim tayo ng pagsuway sa kalooban ng Diyos, kung magtatanim tayo ng pagkakasala at puot at galit sa ating mga puso, mag-aanin naman tayo ng kapahamakan doon sa impyerno. Pero mga kapatid, ang kagandahan, kung tayo ay pipiliin nating paglingkuran ng ating Panginoon, piliin natin na sumunod sa mga bagay na kalooban ng Diyos, magtanim tayo ng pagsunod sa mga bagay na kalooban ng Diyos, tayo naman ay mag-aani ng buhay na walang hanggan. Ang Diyos mga kapatid patas, tayo ang magpipili kung ano yung gusto natin. Kaya kung tayo ay mapahamak, mga kapatid, makapunta sa impyerno, trinabaho natin yon. Pero kung tayo ay mapunta sa langit mga kapatid, pinili natin yan. Kaya tayo ngayon, malaya tayong pumili mga kapatid kung ano yung destinasyon na nais natin. Kaya ang Panginoon mga kapatid, linalatag sa bawat isa sa atin na merong destinasyon na pwede nating pilian. Pero mga kapatid, mas maganda na tayo ay maglingkod sa Diyos at alalahanin natin na mayroong Panginoon, hallelujah, na siyang may concern sa ating mga buhay. Kaya nga ang Diyos mga kapatid ay nagkatawang tao. At ang Panginoong Hesukristo ay nabayubay sa krus ng Kalbaryo, ibinigay ang kanyang buhay para tayo ay magkaroon ng kapatawaran at magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Kaya tayo mga kapatid, sa panahon natin ngayon, tayo naman ang piliin natin ang Panginoon. Habang may pagkakataon, maglingkod tayo sa Diyos, alalahanin natin na merong Panginoon, merong Diyos na dapat nating paglingkuran mga kapatid. Praise the Lord. At last verse mga kapatid na amin pong may paglilingkod sa araw na ito, sa Isaiah chapter 55 verse 6, ganito po ang ating mababasa. Inyong hanapin ang Panginoon, samantalang siya'y masusumpungan. Magsitawag kayo sa Kanya, samantalang siya'y malapit. Praise the Lord mga kapatid. Sabi sa talatang ating nabasa, Isaiah 55:6, inyong hanapin ang Panginoon, samantalang siya'y masusumpungan. Magsitawag kayo sa Kanya, samantalang siya'y malapit. Amen. Kaya ang paanyaya ng Panginoon, hanapin natin ang Diyos habang may pagkakataon pa. Samantalahin natin ang panahon habang ang Diyos ay nag-aanyaya pa sa atin. Dahil ang darating ang panahon, mga kapatid, na gustuhin man natin maglingkod, pero kung huli na ang lahat, wala na tayong magagawa. Amen. Kaya ngayon ang time para alalahanin natin ang Panginoon at tumawag tayo sa Kanya. Ngayon ang tamang time para hanapin natin ang Diyos na dapat natin paglingkuran.
Praise the Lord mga kapatid. Kaya sa panahon, mga kapatid, tandaan natin na merong Diyos na dapat nating alalahanin. Sa panahon ng problema, sa panahon ng mga pagsubok, tandaan natin palagi, merong Diyos na siyang handang umalalay at handang magbigay sa atin ng katagumpayan sa mga panahon na hindi natin kaya. Sa mga pagsubok mga kapatid, sa mga kapatiran, sa mga pagsubok na hindi natin kaya, hindi natin alam ang gagawin, mga kapatid, alalahanin lang natin na merong Diyos na siyang magbibigay sa atin ng katagumpayan. Sa mga nakikinig ngayon, mga kapatid, kung kayo ay nasa panahon kayo ngayon ng mga pagsubok, mga mahirap na sitwasyon, alalahanin po ninyo na merong Diyos na siyang concern sa bawat isa sa atin. At sa ating lahat mga kapatid, dapat nating alalahanin na merong Diyos na dapat na paglingkuran tayo. Na merong Diyos mga kapatid na dapat sundin at dapat paglingkuran. Kaya sa oras na ito mga kapatid, nawa na pagpala tayo ng mga salita ng Diyos at hanggang dito lamang po ang aming pong may paglilingkod sa inyo. Nawa tayo ay napagpala at na-encourage mga kapatid na hanapin natin ang Panginoon habang ang Diyos ay masusumpungan. Habang may pagkakataon, hanapin natin at paglingkuran ang ating pong Panginoon mga kapatid sa ating pong mga buhay. Pagpalain tayo lahat ng ating pong Panginoon. Tayo po ay manalangin sa ating pong Diyos. Praise the Lord, hallelujah. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon. Salamat o Diyos sa mga salita mo na nagbigay sa amin ng kalakasan sa umagang ito. Salamat o Diyos sa mga paalala na kailangan ka namin sa aming mga buhay sapagkat limitado lamang ang aming pong magagawa. At salamat Panginoon sa paalala na yung buong katungkulan namin ay paglingkuran ka habang kami ay nabubuhay. Lord, pagpalain mo ang bawat nakinig sa umagang ito, i-bless mo sila Panginoon at patuloy mong akayin sa pagsunod at paglilingkod sa iyo. Maraming salamat Panginoon, patuloy naming tinitiwala sa iyo ang aming pong mga buhay. Sa iyo namin o Diyos ibinibigay ang lahat ng papuri, pasasalamat at pagsamba. In Jesus' name, Amen. Praise the Lord mga kapatid, at hanggang dito lamang po ang ating pong pag-aaral. Batiin po natin ang mga sumubaybay sa FB Live. Praise the Lord. Good morning po Sister Evelyn Rosari Bumbales, Sister Angelita Liguro. God bless po sa pakikinig ng salita ng Panginoon. Sister Yoli Albao, God bless po. Brother Ronald Galang Hipolito, Brother Bernard Lubay, pagpalain po kayo ng Panginoon mga kapatid. Sister Nancy Dangla, God bless po. Sister Yoli Albao, Sister Angelita Liguro, Brother John Daniel Gipon, pagpalain po kayo ng ating Panginoon. John, God bless po. Sir Leonor Hiocado, Sister Laura Gumban, dyan po sa Barangay Lahong, God bless po sa bawat isa sa inyo. At hindi ko man po maisa-isa ang lahat ng nanonood sa FB Live. God bless po, pagpalain po kayong lahat ng ating pong Panginoon. At muli mga kapatid, patuloy naming pinaanyaya ang ating mga gawain sa araw na ito. Meron po tayong gawain dyan sa Barangay Magsaysay sa oras na 6:30 ng umaga. At dyan po din sa Barangay Iquirino, mamaya po na 8:00, meron po tayong gawain dyan sa Barangay Iquirino. At sa araw ng bukas, meron po tayong gawain dyan sa Barangay Santa Remedio sa tapat lamang po ng Bulan Gymnasium. At patuloy natin mga kapatid suportahan at patuloy tayong dumalo sa mga gawain ng Panginoon. At mga kapatid, muli ang announcement ng inyong sa lahat ng mga kapatiran ng mga nanay, ang announcement po ng inyong Ladies President. Meron po kayong gawain sa April 19, bukas po, araw ng linggo, sa oras na 1:00 po ng hapon, dyan po sa Santa Remedios Church. God bless po mga kapatid. At dito po nagtatapos ang ating programa. At lagi nating tandaan at wag nating kalilimutan na tanging si Jesus lamang po ang ating buhay na pag-asa. Ang
buhay ko ngayon payaman. Ang radyong mas pinakikinggan.